Magandang hapon sa inyo lahat. Magandang umaga, no? O magandang gabi. Depende kung nasaan kayong panig ng mundo, no? So, pag-usapan natin sandali yung about sa differences ng Glock made in Austria and Glock made in USA. So, background lang, no? Kasi dati, ewan ko ngayon, dumating yung time na halos doble or more than double yung presyo pag Glock Austria compared to dun sa Glock na gawa sa US. Okay? So dumating yung point, no, sa market and kahit dun sa mga enthusiast, parang trophy pagka meron kang Glock Austria. Alright? So bakit nga ba ganon? Yun na yung sagot dun, presyo. Siyempre, yung iba bragging rights nila pagka meron ka ng Austria kasi mas mahal. Diba? And dati kasi hindi siya naging accessible. Now that's a different story. Bakit biglang nag-shoot up at bakit kasi konti dati yung mga Glock na Austrian made na pumapasok sa Pilipinas. Okay? And normally hindi mabibili mo sa ilang sources lang. Bakit ganon? That's another story. A different story in the past, no? Now moving forward, dumating yung I think last year, the other year, dumating yung maraming Glock Austria dito sa Philippines. And in fact, yung isang napakalaking gun store ng mga Glocks, nagbenta sila ng almost the same price, di ba? Almost the same price. But the question is still, paano ba yun? Lumalabas pa din yung tanong na yun. Ano nga ba yung pagkakaiba sa mga gun communities, sa mga post sa Facebook, mga tropa? Okay? So first, para lang makita nyo yung actual, no? Kasi mahirap magkwento lang na magkwento tapos wala namang pinapakita. Okay, papakita ko sa inyo, no? So medyo sinwerte naman tayo na meron tayong ngayong parehas na G17 Gen 5, no? Sorry, maingay, nagki-clear ako. G17 Gen 5 na USA at meron din tayong G17 Gen 5 na Austria. Okay? And sinisiguro ko lang clear yung mga gagamitin natin baril. So first, punta tayo sa ito, papakita ko, ha? O, yan. Kita ba? Kita ba? Yun, USA. Alright? So this is the USA. Okay? So yan yun. Okay, this is a G17, no? Ito naman yung isa. Okay, kita ba? Hindi kita yun, no? Yun. Kita siya. Austria. Alright. Okay. So, pagtatabihin ko ngayon, clear ang mga baril natin. So, kung mapupuntan nyo, sa slide, for example, una, dimension. Alam nyo, they're following the same standards. Okay? So, kung mapupunan nyo, ayan, no? Halos walang pinagkaiba yan in terms of dimension. Kasi, lahat yan, pati computer nila, design parehas na parehas yan. No? Okay? Oh. Alright. Likod. No. For the sake of para lang makita nyo, no? Ayan, papakita ko. Okay? Wala nito, clear to, itong mga baril na to. These pistols are safe. Alright? Magwell. Or yan yung magwell natin, no? Flared yan, parehas. Mapupunan nyo, yung mga detalye niyan, magkamukha. Okay? Pati yung stick, yung pinaka niya, no? Yung grip niya. Okay? Parehas yan. Okay? Pati yung location nung no? Yung logo ng Glock. Parehas yan, no? Alright? So ano nga ba yung pagkakaiba? Okay? Kung mapupunan nyo lang, okay? Yung, of course, iba yung series, no? ng Glock. Okay, ito yung US. Pero, of course, iba sila ng series na serial number. Pero, papupunan nyo yung marking, i-emphasize ko. So, yung US, tingnan nyo sa slide, may ganito. Okay, yan. Yung Austria is ganito. Tinatapak ko yung serial lang, ha? Saan yan? Sorry, yun, di ba? So, kita nyo, yan, may difference sa markings. Okay? Tapos, ganun din yung frame. Habang hawak ko itong Austria, ayan yung frame. Yung marking ng frame niya. Ganyan. Yung sa,
US is kaparehas nung nasa slide. Ito. Okay? Tapos yung location ng patent dito, magkaiba. No? I mean, magkaparehas, pero yung nakasulat magkaiba. Kasi yung isa nga, patent niya sa US, yung isa nakalagay yung patent niya sa Austria. Okay? So, sa sites, parehas din. Of course lang, yung iba, may mga special na release sila, iba yung sites, no? Gaya dati, nakabili ako ng Gen 4 na USA, metal yung mga sites, pero ito, polymer yung mga sites nitong Gen 5 na ito. Parehas, no? As in, parehas na parehas siya. Kahit sa loob, parehas na parehas yan, no? Sige, papakita ko sa inyo, ha? Para lang, para maano, no? Para kita nyo, no? Kasi parang yung iba sinasabi nila na mas maganda daw yung Austria, mas okay daw. Hindi ko alam kasi pag pinuto ko naman to parehas, hindi ko nga ma-distinguish minsan ito yung loob, ha. Ito yung loob. Okay, so nasa ba yung Austria dito? Ito yung Austria, ito yung US. Parehas na parehas yan. Mas parang maduming lang yung isa. Hindi, parehas malinis yan. Okay? So, parehas na parehas yan, pati yung sa frame, Kasi nga, parehas naman yan ng design, tas parehas na equipment, yung mga gamit na pang-build sa kanya. Okay? At the same time, yung USA, yung ibang mga parts nito, nanggagaling pa sa Austria. Pati yung slide. Okay? So, kumbaga, yung barrel niyan, yung doon pa nanggagaling. Nagkaiba lang talaga sa finish. Kasi yung finish ni Austria is using Tenifer. Ay, hindi pala finish. Sorry, mali. Metal treatment. Gumagamit siya ng Tenifer. Tapos, Melonite. Melonite nga ba yun? Yan sa USA. Kung bakit kasi hindi makagamit sa US ng Tenifer, may mga, may mga components. Yung Tenifer, kailangan sa Tenifer treatment na bawal sa US. Pero overall, yun lang yung pagkakaiba nila kasi yung Melonite naman is okay din. Okay? Hindi, matibay yung bakal, hindi siya madaling ma-scratch. Mapupunan nyo, di ba yung ibang baril, madaling ma-scratch. Ito yung finish nila. Okay. Yung finish, yung metal nito, hindi madaling masugatan. Maring yung finish, pero hindi rin Okay? So, hindi siya madaling kalawangin, di ba? Nakakita ko dati, hinuhugasan nga sa gripo to pag nililinis di ba? Wala kang problema dito. Okay? So, aside doon, ano pa yung pagkakaiba? Ayun, markings lang. Tapos yung anong tawag dito? Yun nga, yung metal treatment. Special, nothing special. Kasi yung loob nito, nung binuksan ko, halos parehas. Trigger pull, parehas din. Nung pinuto ko, parehas naman. Tumatama naman parehas. Okay? Tapos sinubukan ko rin pagpalitin yung top at saka lower, pinag-cross ko sila, US at Austria. Gumagana naman na maayos. Ito, for example, Austria to. Ito is US yung ilalim. Gumagana naman ng parehas. Diba? Wala naman ako na-encounter na problem, Sinubukan ko yan before. Live fire ko yan. Sayang lang, hindi ko nakuha ng video kasi mamadali lang ako. Okay? So, ano pa ba pinagkaiba? Wala naman. Yung loob ng dalawa, yung ilalim, parehas na parehas din yan. Okay? So, any special sa Austria bit over the US, yun lang. Medyo mahal sa market dati. Ewan ko ngayon, parang nagmamahal na uli kasi naubos na yung dumating na mga Austria yata. So basically, gano'n naman sa market, di ba? Pagka rare siya, nagmamahal yung presyo. Di ba? Pagka naman madaling makuha, nagpa-flood sa market, law of supply and demand more or less. Kaya siya naging parang special. Pero in terms of performance, parehas lang siya. Walang pinagkaiba. Tapos yung toughness nga, nung metal treatment, ganun din. Matibay siya. Naalala ko dati when I had the Gen 3. Actually, binenta ko yun Alam nyo, reason kung ba't ko siya binenta. Kasi 1911 guy talaga ako. Pero may Gen 3 ako noon. So, bihira ko siya gamitin.
As in, backup gun ko lang siya, nandun lang siya sa bahay. So, sa sobrang reliable niya kasi, hindi ko siya kailangan i-check lagi. Hindi kagaya kasi nung 1911, I have to check once in a while. Every 1,000, chine-check ko yon kung, kasi mga mura lang yung 1911 ko. Chine-check ko yung mga tension, kung gumagana. Yung function check lahat, lagi kong kinakalas, no? Up to the last detail, para tignan, may mga sira. Pero ang Glock hindi ganon. So, dumating yung point na wala ko yun. Kasi na-misplace ko siya sa bahay, hindi ko alam kung nasaan yung Glock ko. Kasi for some reason, tinanggal ko siya doon sa pinaglalagyan ko. As I mentioned, backup gun ko lang siya dati. Na loaded siya. Tapos, kasi nga wala akong pakialam sa kanya. Hindi ko siya kailangan linisin. Hindi ko siya kailangan i-check na i-check. Hindi ko kailangan i-function check lagi. No? Hindi ko kailangan tignan kung may sira yung mga parts niya. Ganun, kasi nga, reliable siya eh. Nawala siya. So, ang nangyari nun, nabuboard ako sa kanya, binenta ko. Okay, so, yan. Gen 3 yung nagsimula ako mag-Glock, Gen 3. Tapos nagkaroon ako ng mga G17 sa Gen 4. I think 3 yun. Tapos nagkaroon din ako ng 3, ito, yung Gen 5 ngayon. So, matagal na rin, I've been using Glocks, no? 1911 gaya ko eh, pero mas marami ako naging Glock. Hanggang ngayon, ito, meron ako. Actually, binebenta ko yung US ko. Ito yung US ko. Binebenta ko, nagamit ko, I think 3 competitions lang. Kasi nga, nung nakita ko yung, na-inlove ako dun sa CZ, TS2. Yun ang sinubukan kong gamitin. So, okay, so balik tayo. Anong difference? Wala. In terms of performance, in terms of toughness, in terms of reliability, parehas lang sila. Parehas na mahigpit sa standards. Kung ano yung ini-implement na standard sa Austria, ganon din yung sa USA. Okay? Finish, or hindi pala finish, ulitin ko ha, metal treatment lang sila nagkaiba. Okay, metal treatment. I hope naging malinaw to, no? Kasi parang ang tingin yata ng iba, pag bumili ka ng USA, mas mababang nilalang ka kaysa sa mga naka-Austria. Hindi. Okay, pag pinutok nyo na yan, parehas din yan. Okay? Nasubukan ko na yan minsan, side by side, pinutok ko, tapos parehas silang naka-lighten trigger, trigger pull. Wala akong makita. Pinutok ko nung pinalitan ko, ginawa kong stock yung mga nila, yung ibang parts para parehas ng pull. Wala akong makita pagkakaiba, alam niyo yun. So, tinry kong ipagpalit yung ipang-ibabaw sa pangilalim para makita kung gumagana, interchangeable parts. Gumagana siya, walang problema, parehas na parehas, except sa yung isa ginawa sa Europe, yung isa ginawa sa USA. Yun lang. Okay, I hope nakatulong to sa mga lagi nagtatanong. Tsaka sana naman yung mga naka-Austria dyan, okay, huwag nyo naman masyadong inggitin yung mga naka-USA. Masyado naman kayo man-discriminate. Hindi, biro lang ha. Pero yun na, sa mga bibili ng USA, huwag kayong manghinayang bumili ng USA. Kasi parehas lang. Diba? I hope nakatulong sa inyo lahat. Peace mga tolls. As you can see, I'm telling things on a point of view na parehong may USA, tas merong wala pa pala yung top nito, no? Parehas ako may USA, of course, at meron din tayo ng Austria. Okay, so wala akong kinakampihan dun sa mga nagtatalo na mas maganda yung Austria over USA, sabi na. Walang ganon. Ang baril yan sa ating mga enthusiast, parehas lang yan. Okay? Lalo na to, parehas na model, di ba? Tapos parehas na brand, parehas lahat. So, except sa manufacturing facility. Magkaibang location. Sana nakatulong mga kapatid. Babay na ulit. Nagkaroon lang akong konting oras eh. Next video na ulit. After few years. Thank you.